Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Richard. Isa po akong nurse dito sa Estados Unidos. Simula ng 2004. Ito po ang aking ina, si Aling, Sila. si Aling Sela. Ang buong pangalan niya si Rila. Um, Nung nakaraan po gumawa kami ng video tungkol sa pinadaan ni nanay sa kanyang lung cancer, stage 4 lung cancer. Nakiusap po yung ilang mga kapamilya namin, ilang mga kaibigan ng aking ina na kung pwede namin daw gawin sa Tagalog. Kaya ito pong video na to ay follow up sa nauna namin daw ginawang video na nasa Tagalog, nasa Ingles. Ito naman po ay Tagalog version. So dito pag-usapan namin, kung makikita niyo sa mga lawang sa aming likod, ay picture po to ni nanay nung simula po nung na-diagnose siya ng lung cancer. Ano yung mga simptomas na kanyang naramdaman? Ano yung mga simptomas po na naramdaman niyo? Walang sintomas kasi may asma ako. Ang madalas lang hingal. Pag umaakyat, hingal. Malakas na hingal. Si nanay kasi po, meron siyang asthma at maliban sa asthma niya, marami siyang mga seasonal allergies. Nagpapalit po yung panahon nung panahon na yon, kaya iniisip namin na nag-asthma lang siya at saka allergies. Kasi ganoon din po yung simptomas na nararamdaman niya. So kung titingnan mo, parang wala talagang nadagdag. Maliban na lang sa mas marami na siyang pag-uubo at saka paghihingal. Up to the point na pag umakyat po siya ng hagdanan, kailangan niya huminto sa gitna bago umakyat kasi bago bumaba. nag-iipon siya ng lakas. Kailangan niya magpahinga in between. So yun yung panahon na sabi namin, kailangan natin magpa-check up kasi hindi na to yung normal nyo na simptomas. Pero kung titingnan mo overall, parang hindi mo talaga mapupunan na mayroong pagbabago dahil parang normal na araw lang na para siyang hinihika. Pagdating sa doktor, pina-CT scan, tapos nakita nila may bukol, ang lungs, tapos nakita may tubig. So yun lang nga pag-usapan natin dito sa video na to, kung paano namin na nakita na merong cancer si nanay, which karamihan nga ng mga cancer may symptoms, karamihan din walang simptomas. Si nanay mahirap masabi dahil in between meron na siya talagang karamdaman na kinailangan sa pag-uubo at saka paghihirap ng kahirapan sa paghinga pag ina-asthma. Pagkatapos noon, pag-usapan natin paano siya na-diagnose, ano yung mga test na kailangan gawin sa kanya. Tapos nung nalaman na namin paano namin kinahanap yung oncologist, paano kami nagsimula ng chemo, ano yung mga options na tiningnan namin maliban sa chemo, immunotherapy, target therapy. Marami na siyang mga iba't iba ng paraan ng paggamot sa cancer na available ngayon. Pag-usapan din namin yon kung bakit yun ang tinahak. Tapos makikita natin yung mga side effect kay nanay na nagsara yung kanyang kaliwang mata. Kaliwa o kanan? Kanan muna. Kanang mata yung nagsara. Tapos nagsara din yung kaliwa. Tapos napunta na kami sa ospital. Natubo na kayo. Nasa ventilator na kayo. Ano yung mga pinagdaanan natin doon? Paano natin hinandle yung sitwasyon na yon? Ano yung mga paraan na makakatulong sa mga, kung pamilya mo ay nasa ospital, ay mga paraan na pwede mong gawin o kailangang pag-isipan, pagandaan para mas maging hindi sa komportable pero para mas makatulong sa iyo sa pinagdadaanan mo na hindi mo ka masyadong maging magawa mo ang kailangan mong magawa basically. 'Di ba? Kasi mahirap yung may pamilya ka na akala mo na hindi na sila magsusurvive na nasa ospital. Paano mo hahatiin yung emosyon mo, tapos yung mga kailangan mong gawin sa trabaho mo, paano mo makipag-usap sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak na lahat tumatawag at gusto malaman kung ano nangyayari sa inyo. Diba, Nay? Tapos pag uwi namin sa bahay, ano naman yung mga panibagong challenges o pakikibaka na aming tinahak. Kasi kala mo pagkaalis mo sa ospital, kala mo wala na, hindi, simula pa lang. Hindi siya hindi siya makalakad, hindi siya makakita kasi yung dalawang mata niya Lalagyan ng tape.
o ano yung ginawa natin, nalagyan natin Lalagyan ng ng tape tape. para mabukas yung kanyang mga mata, yung physical therapy na gawa namin sa bahay, ano yung mga natutunan namin na maaari naming maibahagi sa inyo at makatulong kung sino man ang nasa ganong sitwasyon. Ano pa po na ba na ito ay ano lang, pahapyaw lang na pagdi-discuss ng pinagdaanan nyo. Ito ay atin lang pinagdaanan. I mean, hindi kami nag-aano dito. Hindi namin sinasabi na alam namin lahat ng mga karamdaman nandyan, kung anong dapat sa inyo. Ito ay bahagi ng aming mga natutunan. Kung meron kayong mapupulot sa aming mga, paano namin hinandle yung sitwasyon, yun ang aming layunin. Nung nasa Pilipinas pa ako, nung lumalaki ako, na malaking pagkakaiba kasi nung nasa Pilipinas ako, nung bata ako, pagkadating mo ng 60 years old, wala nang ang mga lolo noon, lola, sasabihin, wag na pumunta sa ospital, diba nay? Kasi masyado nang mabigat para sa pamilya pag may sakit ka. Nung pumunta ako din sa Amerika, natutunan ko na kailangan ko baguhin yung aking pag-iisip tungkol karamdaman. Kasi dito, 60, 70, 80 years old, basta meron kang quality of life, kailangan mo i-pursue na kung mapapagaling, magkakaroon ka ng malaking chance na gumaling, kailangan ko pursue. So, kailangan ko baguhin ang aking pag-iisip tungkol dyan. So, ito yung mga bagay na aming pag-usapan dito sa Celes Channel. Channel of compassion, of enduring love, and acceptance. Hanggang susunod, Nay, may gusto ba kayong dagdag bago tayo magpaalam? Siguro wala na. Sa sunod na lang. Sunod na lang. So, huwag niyo pong kalimutan. Huwag kalimutan. Click, like, and subscribe. Okay, paalam po muna.